Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 6 na po ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, tahimik na muling nagbalik ang aking kamalayan habang dahan-dahang bumalik sa realidad ang aking mga pandama. Lumitaw ang mensaheng nagsasabing natapos na ang ikatlong yugto ng eksklusibong kasanayang Omniscient Reader's Viewpoint. Mas nakakapagod pala ang ikatlong yugto kaysa sa inaasahan ko, at napagtanto kong hindi ko ito kayang panatilihin ng matagal. Bukod pa rito, may isa pa akong natuklasan na nakapanghihinayang. Hindi pala palaging nagbibigay ng bagong kasanayan ang paggamit ng ikatlong yugto. Mukhang gantimpala lamang ito na maaaring makuha kapag napapasok ko ang pananaw ng pangunahing tauhan sa unang panauhan, ngunit hindi ko pa rin alam ang eksaktong kondisyon para mangyari iyon. Kung maaari lamang makuha ang mga kakayahan ni Yoo Jong-hyuk sa tuwing makakatulog ako at magagamit ang pananaw ng pangunahing tauhan, mas magiging madali sana ang lahat. Pagmulat ko ng aking mga mata, nakita kong nakatitig sa akin si Jung Hee-won. Kaswal niyang sinabi na muli raw akong nagsasalita habang natutulog. Nagtaka ako at agad na tinanong kung ano ang sinabi ko. Matapos mag-atubili ng kaunti, sinabi niyang tila tinatawag ko raw ang aking ina. Nagulat ako sa kanyang sagot. Wala akong maalalang nagsabi ako ng ganoon, at hindi ko rin matiyak kung nagsasabi siya ng totoo o nagbibiro lamang. Ngumiti lamang si Jung Hee-won ng may misteryosong ekspresyon habang hindi ko na ito pinansin. Sa halip, sinabi kong may hihilingin ako sa kanya. Hiniling kong huwag siyang sumali sa nalalapit na labanan sa Gwanghwamun dahil mayroon akong ibang mahalagang gawain na siya lamang ang maaaring gumawa. Bagamat nagduda siya sa una, pumayag siyang makinig at sinabing susubukan niya ang kanyang makakaya. Matapos ang aming pag-uusap, nagsimula akong ayusin ang aming mga tauhan. Nagpasya ako kung sino ang mananatili sa Chongmuro at kung sino ang sasama sa akin patungong Gwanghwamun. Ang pakiramdam ng buong grupo ay parang mga opisyal na naghihintay sa magiging pasya ng kanilang hari. Una kong inihayag na sina Gong Pil-do at Lee Hyun-sung ang maiiwan. Suminghal lamang si Gong Pil-do dahil inaasahan na niya yon, ngunit malinaw na nadismaya si Lee Hyun-sung. Ipinaliwanag ko na kailangan ko siyang manatili upang protektahan ang Chongmuro kasama si Gong Pil-do at tumulong sa pamumuno ng mga tao kasama si Yoo Sang-ah. Kahit hindi niya gusto ang desisyon, wala siyang nagawa kundi tanggapin ito. Ipinaalala ko sa kanya na kahanga-hanga na ang kanyang mga kakayahan, ngunit mababa pa ang antas ng kanyang mga kasanayan. Habang wala kami, kailangan niyang paghusayin ang Great Mountain Smash dahil magiging mahalaga ang kanyang lakas pagkatapos ng kasalukuyang senaryo. Nang marinig iyon, agad siyang sumigla at masiglang nangakong gagawin ang kanyang tungkulin. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, nagsimula kaming maglakbay patungong Gwanghwamun. Bukod kina Yoo Jong-hyuk at Lee Ji-hye na imposibleng kontrolin, kasama sa pangunahing pangkat sina Yoo Sang-ah, Lee Gil-yaung at Lee Sung-kook. Habang papaalis kami, kumaway ang mga miyembro ng grupong maiiwan sa Chongmuro at sumigaw ng mga pagbating mag-ingat kami. Sa loob lamang ng ilang araw, napakalaki na ng naging kasikatan ni Yoo Sang-ah sa mga nakaligtas kahit maikling panahon pa lamang siyang namuno. Gayunpaman, halata ang kanyang pag-aalala. Tinanong niya kung magiging kapaki-pakinabang ba siya sa akin. Muli na namang bumalik ang kanyang pagdududa sa sarili. Sa pagkakataong iyon, nagpasya akong maging direkta. Sinabi kong magiging sagabal lamang siya kung patuloy niyang mamaliitin ang kanyang sarili. Bagamat tila nasaktan siya sa aking mga salita, ipinaalala ko na sapat na ang kanyang kakayahan at hindi ko siya isasama ng walang dahilan. Iginiit niyang hindi niya kayang makatulong tulad ni Jung Hee-won o Lee Hyun-sung, ngunit ipinaliwanag kong mayroon siyang mga kakayahang hindi nila taglay. Mahalaga ang kanyang papel sa plano ko. Pagkatapos ay pinaalala ko kay Yoo Sang-ah ang kanyang malawak na kaalaman sa kasaysayan ng Korea. Bagamat una niyang sinabi na wala na itong silbi sa kasalukuyang mundo, ipinaliwanag ko kung bakit siya mismo ang pinili ko. Sa totoo lang, may iba sana akong gustong kunin mula sa Gwangjin-gu para sa tungkuling ito, ngunit wala na kaming sapat na oras. Mabuti na lamang at sapat ang talino ni Yoo Sang-ah upang punan ang puwang na yon.
Minsan niyang kinabisado ang buong kasaysayan ng Timog Korea upang makakuha ng pinakamataas na grado sa pagsusulit sa kasaysayan, at ngayon ay magiging napakahalaga ng kaalamang iyon. Binanggit ko ang rebulto ni Samyongdang na nakita namin noon at ipinaliwanag na marami pang katulad na makasaysayang bagay sa daan patungong Gwanghwamun. Kabilang ang mga museo at iba't ibang monumento. Biglang naunawaan ni Sang-ah ang aking balak at naalala niyang maaaring manatili ang kapangyarihan ng mga konstelasyon sa mga relikya o bagay na may kaugnayan sa kanila. Dahil dito, naging malinaw ang kanyang misyon, hanapin at tukuyin ang mga naturang relikya. Mas mabuti kung hindi gaanong kilala ang makasaysayang personalidad na may kaugnayan dito, sapagkat nag-iba ang lakas ng isang konstelasyon ayon sa kanilang kasikatan at impluensya sa kasaysayan. Ang mga relikyang makakalap namin ay maaaring magbigay ng malaking kalamangan sa aming panig na may mas kakaunting tauhan. Habang naglalakbay kami, pinag-isipan ko ang mga panganib na naghihintay sa amin. Malamang na may daan-daang inkarnasyon sa ilalim ng Tyrant King, habang mayroon ding sariling hukbo ang plagiarist. Kailangan din naming mag-ingat sa mga hari mula sa Yonggyongpo, Yongsan, at Seongdonggyu. Ang huling bahagi ng ika-4 na senaryo ay tila isang digmaang isinasagawa ng mga konstelasyon sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan. Nakapaloob dito ang isang pangyayaring lubhang ninanais ng maraming konstelasyon. Hindi tulad noon, mas malapit na ngayon ang ugnayan ng mga inkarnasyon at kanilang mga sponsor, kaya mas mapanganib ang bawat labanan. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kaalaman ni Sang-ah sa kasaysayan. Habang pinag-uusapan namin ang mga posibleng lokasyon, biglang naalala ni Sang-ah ang Gwanseongmyo Shrine. Sa mismong sandaling mabanggit niya ito, lumitaw ang isang mensahe ng sistema na nagsasabing labis na nayanig ang sponsor ni Min Jae-won. Agad kong binanggit na tila may kaugnayan ito sa kagustuhan ng sinaunang kaharian ng Silla. Minsan ay nangyayari na ipinipilit ng isang konstelasyon ang sarili nitong hindi natupad na pangarap sa kanyang inkarnasyon, at madalas itong humahantong sa kapahamakan. Makitid na tumingin si Min Jae-won sa akin, ngunit bago pa siya makapagsalita, lumitaw ang panibagong mensahe, nagsimula ang isang bounty senaryo. Ang senaryong pinamagatang pagkakaisa ng 3 kaharian ay nagsiwalat na nais ng mga dakilang tao ng Silla na maging hari ng 3 rehiyon ang kanilang inkarnasyong si Min Jae-won. Ang layunin ay tulungan siyang patayin ang mga haring may kaugnayan sa huling Baekje at Taebong. Kapalit ng tagumpay ay ang pabor ng konstelasyong kilala bilang Lady of the Brocade Sleep at gantimpalang 2,000 barya. Ngumiti si Min Jae-won ng may kumpiyansa at sinabing nais makita ng kanyang sponsor ang aking katapatan. Pagkatapos ay inutusan niya akong maging kanyang tauhan na para bang napakalaking biyaya ng kanyang alok. Hindi ko mapigilang mapangiti. Maliwanag na iniisip ng kanyang sponsor na isa lamang akong mahirap na desperadong tao na matutukso sa halagang 2,000 barya. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumitaw ang mga mensahe mula sa mga konstelasyong sumusuporta sa akin. Hayagang ipinakita ng Prisoner of the Golden Headband ang kanyang pagkamuhi sa sponsor ni Min Jae-won, habang tinawanan naman ng secretive plotter ang buong sitwasyon. Pagkatapos ay lumitaw ang isa pang mensahe, may naipadalang 2,000 barya. Kasunod nito, 5 tomo ng Revelation, 5S Grade Infinite Regressor ang naibenta sa palitan, na nagbigay sa akin ng kabayarang 5,000 barya. Habang nakatingin sa mga mensaheng iyon, hindi ko maiwasang isipin kung ano kaya ang magiging reaksyon ni Min Jae-won kung maririnig niya ang lahat ng naririnig ko ngayon. Kung ihahambing dito, halos katawa-tawa ang kanyang alok. Pagkatapos ng lahat, ano nga ba ang inaasahan niyang gawin ko kapalit ng 2,000 barya lamang? At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items. Kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup, maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.